Sa huling 2 araw ng campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections, daan-daang mga campaign posters ang nakapaskil sa mga iligal na lugar ang binaklas. Nagtulong-tulong ang COMELEC Pasig City sa pangunguna ni COMELEC Officer Attorney Ronald Santiago, MMDA kasama si Action Officer Edwin Lopez, Pasig City Police Station sa pamumuno ni Colonel Salarino Sacro Jr., Senro at Peace and Order Department sa pagbabaklas ng mga illegal campaign posters sa District 1 and 2. Madami ang nakalagay sa mga waiting shed, mga poste ng kuryente, maging sa mga bangketa na humarang sa dadaanan ng mga tao kahit na nagbigay ng paalaala ang COMELEC bago pa man ang kampanya. Inilagay sa truck ang mga nakuhang posters. Maaaring sampahan ng kaso ang mga kandidatong lumabag. Sa naobserbahan po ninyo kasama namin, ang mga illegal posters po na binaklas po natin, yung mga nakikita po sa mga government properties, sa mga public places po na hindi identified as common poster area. May mga nag-overlap between the private property at sa public property, kaya tinanggal din po natin sila kasi nagiging nuisance po sila. Nakaka-affect po sa malayang pagdaloy po ng mga dadaanan po ng mga tao. Kaya sobrang dami ng ating nakuha po mga illegal posters. Nasuyod po natin ang lahat ng barangay sa District 1. Nakita po natin yung mga posters na nakasabit po sa mga kawad ng kuryente, sa puno, sa mga gate po ng mga homeowners, sa poste po na hindi po sila identified as common posters area. And as provided po sa ating COMELEC resolution, yun po illegal posters at pwede po natin isa-marilia abate o tanggalin po. Tayo po sa datos po ng COMELEC, marami na po tayo nasampahan. Especially po yung mga na-notify po natin na mga kandidato na nakita po namin ng mga illegal posters po. In-inform po namin sila na within 3 days kailangan nila tanggalin. Otherwise, maliban sa tatanggalin namin ito, maaari po silang masampahan ng reklamo and that can be a ground for disqualification po. Marami na po tayong nasampulan yan and yung iba po ay nakabindin pa ho sa iba't ibang korte po sa buong Pilipinas. Naging mapayapa naman at walang nai-record na gulo nitong nakalipas na mga araw ng pangangampanya, ngunit meron ng mga natanggap na reklamo ng vote buying. Marami po tayong mga reklamo against vote buying and vote selling and even yung premature campaigning. Ako po bilang chairman po ng kontrabigay sa buong Pasig and Anti-EPAL Task Force, marami na po kami na-issuean ng show cause. May mga petitions for disqualification na rin po na kung saan po binigyan po ng period of days yung mga nirereklamong kandidato para sila ay sumagot. And as you know, just 2 days ago, naglabas din po ang ating Honorable COMELEC Chairman Garcia na those who have pending petition for disqualification ay maaari po ito maging ground para masuspend ang kanilang proclamation assuming na sila po ang makakuha ng matataas na vote. Well, hindi ko po masasabi kasi po lahat po yun ay pending, nakabinbin pa ho sa COMELEC. And again, lahat po ng mga nirereklamo ay binigyan po ng pagkakataon na sumagot. Depende po sa sagot at ebidensya, doon po natin madidetermine if there is a sufficient basis to disqualify them po. Wala pa naman po kaming nababalitaan na any violence or election-related incidents. As far as Pasig City, especially the 1st District is concerned, everything is peaceful. Katuwang po natin dyan para mapaigting po yung seguridad yung ating partners from the PNP. Kasama po natin si Chief Sacro, ang ating pong AFP Sir Berneo, and the rest of our partners from the MMDA, DepEd, and the other partners and stakeholders para po sa ating election. Sinabi ng COMELEC na maaaring alamin ng mga botante ang kanilang presinto at handa na sila para sa darating na eleksyon. Alam naman po ng mga botante ang kanilang presinto. Same thing as before unless nagkaroon po tayo ng changes like transfer of voters records. Just in case po na hindi po aware ang ating mga kababayan sa kanilang presinto, maaari po sila mag-verify sa aming opisina sa COMELEC Pasig First, or meron po kaming ni-launch po na through online po, makikita nyo po kung anong presinto o saan presinto kayo pwede bumoto. Maaari kayo mag-follow sa aming official Facebook page, COMELEC Pasig First District po, sa mga nakariso sa Pasig First District. So this is our last major activity prior to the election on October 30. Kami po sa COMELEC Pasig First and Second, handa na po, kasama po yung aming mga partners mula sa PNP, AFP, MMDA na nakasama po natin sa ating Operation Baklas, and even yung ating mga teachers from Department of Education.
na kung saan maraming beses na po kami nagkaroon ng mga coordination meetings and training to equip them para maging maayos, malaya ang ating gagawing halalan sa October 30 sa barangay at Sangguniang Kabataan. Ang mensahe ko po sa mga kandidato, salamat sa inyong kooperasyon, maging maayos po ang ating campaign activities as compared sa previous elections po, medyo mas peaceful, mas malinis, di po ba? Kasi po, pinaigting po talaga namin sa COMELEC yung rules or law against premature campaigning or even the vote buying. So medyo nagkaroon po ito ng chilling effect, which is a good sign po na talagang yung ating mga kandidato or even yung ating mga kababayan po ay mas naging proactive para mag-participate po sa ating nalalapit na halalan. Tuloy-tuloy lang po, basta po si COMELEC ang nag-utos at ang ating po kasama, no? Basta si MMD, nandito lang po uma-assist at para tumulong po sa ating sa pag-aayos at paglilinis sa ating lugar. At medyo mabawasan yung mga kalat na nasa paligid at matulungan din natin sila. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.